Saan po ba ang hugot nito? Kasi sinasabi ninyo, galing po ito doon sa pagdeklara ng ating Pangulong Marcos Jr. ng state of emergency crisis po natin. Ito po ba yung EO 110 o may iba ba po ba kayong pinagbabasihan dito po sa sinasabi ninyo na may powers po talaga ang DOE to do this? So 110 po, tama po kayo. Galing po yan nung diniklara ng presidente that it's an energy emergency. Oo, doon po sa EO 110, may specific provision po doon na po pwede talagang gawin ito ng DOE. It's a trigger kasi under the oil deregulation law, there are emergency powers that are triggered only upon declaration of emergency. And yung emergency powers na yan allows the government to take over an oil business or the operations ng oil business. Oo, kasi kaya po ito muna ang na-bring up ko, ma'am. Iniisip ko ngayon, baka po sooner or later, baka po umapila itong mga oil companies at sabihin nila, parang regulation yung ginagawa po ninyo ay may oil deregulation law po. So may matibay po kayong pinanghahawakan na po pwede po talaga itong gawin ng DOE, and that's good, lalo na po para sa ating mga consumers. Ngayon po, dito sa pagkontrol po ninyo, ma'am, nang sinasabi ninyong hindi nyo kinokontrol yung actual pump price, ang sabi niyo po, ang kokontrolin is yung adjustment. Ano po exactly yung difference nun para lang po mas maintindihan natin? At paano po ang formula ninyo sa computation every week sa tuwing tataas o di kaya bababa po yung presyo ng produktong petrolyo? Yeah, kasi di ba may presyo na sila. So, ang kinokontrol namin, kasi ang volatile ngayon yung presyo ng langis. So, every week, kinakalculate yan 5 days, tapos pagka ikukumpara yan sa last week, kung ano yung difference, yun yung adjustment na i-announce namin. So we're only applying it to the adjustments para to make sure na tama yung adjustments. At ngayon kasi mas visible na sa amin kasi dahil ang PNOC bumibili na rin at alam na, mas clear na rin kung ano yung mga costs. So yung adjustments lang ang may minimum and maximum. Ang difference po ng kung ano yung pump price kasi we're not dictating kung ano man yung calculation ng pump price, but based on what they had last week, yung add and minus na lang kinokontrol namin because that's kada company kasi may sariling calculation, So but since we've been using replacement cost ever since. So we're also using replacement cost para lang po sa increase and decrease. Oo. Para po lang mas maintindihan naming lahat, ma'am. Halimbawa, yun pong naging rollback natin kahapon Tuesday. Paano po yung naging proseso nyo talaga? Kung bakit nakuha po yung 25 pesos na rollback sa diesel at 4 pesos po sa gasolina? Kahit doon lang po, para mas maintindihan din po doon ng mga nakikinig at nanonood sa atin. So halimbawa, di ba, Lunes hanggang Friday, nagtitrading yan international. Doon tayo nagbe-base ng presyo. International price and pag commodity kasi parang para-pareho lang yung presyo niyan sa market. So, kakalculate namin yung 5 days na yan, i-average namin, tapos kunin namin yung cost ng premium, freight, insurance, ang currency natin, ang conversion ng dollar to peso or peso to dollar, exchange rate natin. And then we add it all up plus yung mga mix ng biofuel. So we get the price for that week, tapos i-compare namin yan sa last week. So yan, tuloy-tuloy yan every week. We just add or minus. So doon po yung oil price hike na gagaling, So, we keep on calculating every week yan. Pero ito kasing practice siya. Dati pa to, di ba? Nung umpisa pa lang or even before the war, ever since, for years already, we've been using the system comparing this week to last week and then adjust ka pagka Tuesday. So, we're using the same formula. Monitor lang kami para at least mabantay ng tao na ito lang talaga yung price hike or yung rollback nila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel,
True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Tayo sa